Hey mga Spark, kamusta kayo? At sa lang mga Spark, pag-uusapan natin ng ang mga tips para mabalo lalaki sa iyo kahit pa LDR kayo. At kung handa na kayong lahat, ay masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang tips para mabalo lalaki sa iyo kahit pa LDR kayo is ipakitang hindi ka mukhang pera at tunay ka magmahal. O pamakas pa din ang unang tips ko sa inyo upang ang isang lalaki ay mabalo sa iyo kahit pa magkalayo kayo. Kahit pa ang boyfriend mo o partner mo ay Pinoy o foreigner, kailangan lagi mong ipakita na tunay kang magmahal. At hindi lang pera o kabilang sustento ang alam mo. At lalo na kapag foreigner o ibang lahi, diba? Ibang lahi ang boyfriend mo o partner mo, lalo na asawa mo, pakita mo na hindi lang puro pera. Pakita mo sa kanya, paramdam mo at iparanas mo sa buhay niya na may isang babae na tunay na magmamahal sa kanya at hindi titingin sa kung anong meron siya o kung sino man siya. Ganyan yan ka-inspired. Alam nyo mga kalalakihan, lalo na mga lalaki na nasa tamang edad na o matured na o mga professional yan, ay talagang mas tinitingnan namin yung babae na tanggap kami, ako sino kami, at hindi lang pera ang habol sa amin, di ba? Kapag yan ay nakita ng lalaki sa iyo, kahit pa magkalayo kayo, mas lalo kanyang mamahalin. Dahil ang mga lalaki ay nakakaramdam din yan. Nakakaramdam din yung mga lalaki kung pera lang ang habol ng babae. Kaya nga di ba yung ibang babae nire-reject? Yung ibang babae, minsan, pag nahalata ng lalaki na pera lang ang habol sa kanya, diba? Parang minsan lumalayo na rin yung lalaki. Hindi rin naman kasi manhid yung mga lalaki. Oo, magaganda kayo, mga sexy kayo. At yung tinuturo ko lagi magpaganda. Pero gamitin nyo sa tama. Diba? Kaya inspired, yung iba sa inyo, real talk lang, nagpapaganda, nagpapasexy, pero manggagamit lang ng lalaki. Para lang magkapera. Diba? Para manghuthut ng pera sa lalaki. Kaya ka nagpapaganda, para may pangang sustento ka sa mga kaartehan mo sa katawan mo. Huwag ganun. Magmahal ka ng tunay at tapat. Huwag ka manlinlang. Huwag ka mang-scam. At higit sa lahat, huwag ka manloko ng lalaki. Dahil kung ang babae ay ayaw yung niloloko kayo, ganun din naman kami. Lalo na pag yung partner mo ay ibang lahi, di ba? Parang hindi naman nakakahiya. Sabihin nila, yung mga Pinoy, yung mga Pinay, ganyan pala, pera-pera lang. Marami ako nababalita ang ganyan mga Pinay. Yung iba lang naman hindi lahat, pero yung iba, yung ibang Pinay, naghahanap ng foreigner para sabihin natin sa katagalan, akala nung lalaki, yung foreigner, tunay yung pagmamahal, yung pala, sa susunod, hihinga na siya ng pera. Hindi naman ganun. Kahit Pinoy pa yan, basta long distance relationship kayo, pakita mong tunay ka magmahal. At hindi ka umaasa lang sa kanya. At di mo naman kailangan ng pera niya, kundi siya mismo ang pag-ibig niya. At talaga namang makikita yan. At mararamdaman niya ng isang lalaki kahit pamalayo ka. At dahil doon ng lalaki, ay mamahalin ka ng totoo. Kapag minahal ka niya ng totoo, unti-unti mas mababalaw sa iyan. Kahit pa LDR kayo, ka-inspire. At ang pangalawang tips mga Spark para mabalaw lalaki kahit pa LDR kayo is huwag mo sanayin na ikaw lagi ang nauuna. O kung mga Spark yun ang pangalawang tips sa inyo. Kung gusto mo na gusto ng lalaki, mas lalo kang mahalin at mabalaw siya sa'yo kahit pa long distance relationship kayo, ay dapat huwag mo siyang sanayin na ikaw laging nauuna o nag-i-initiate. Dapat paminsan-minsan talaga ikaw ang mauna. Paminsan-minsan mag-i-initiate ka rin at mag-first move, pero dapat siya ang lalaki. Siya dapat ang hinihintay mo. Siya dapat ang laging nauuna sa inyo. Diba? Kung sa lahat, ang lalaki yung leader sa isang relasyon. Kahit pa magkalayo kayo, dapat siya ang leader. At siya lagi ang dapat talagang una nagpaparamdam. Diba? Ganun din yan Ngayon, kapag yung lalaki ay di mo, sinanay mo na siya yung lagi nagpaparamdam sa'yo, unang nagpaparamdam sa'yo, diyan lagi siya mag-i-invest ng oras sa'yo. Lagi siya mag-i-invest ng feeling sa'yo. Lagi siya mag-i-invest ng pagmamahal sa'yo. Una sa lahat, iisipin ka niya, maaalala ka niya, may message ka niya, mag-e-effort siya mag-type ng message sa'yo, mag-send sa'yo. At dahil doon, mas lalo ka magiging mahalaga. Mas lalo ka magiging bahagi o parte ng buhay niya. Mas lalo ka magkakaroon ng importansya sa kanya. At mas lalo kang magkakaroon ka ng kabuluhan sa kanya. Dahil siya ay laging naaalala ka at nag-e-effort sa'yo, mauna laging magparamdam sa'yo. Hindi lagi ikaw yung una nagpaparamdam. Talaga namang isipin na lalaki, needy ka. Isipin na lalaki, balo ka sa kanya. Isipin na lalaki, sobrang mahal mo na siya. Isipin na lalaki, wala siyang hahabulin sa'yo.
dapat lagi mong binibigyan ng mystery ang isang lalaki. Sa pamamagitan ng hindi ka dapat palaging nagpaparamdam. Nakita mong busy ka at siya dapat ang laging unang nagpaparamdam sa iyo. Pero paminsan-minsan dapat ikaw din ang nagpaparamdam sa kanya una. Pero minsan lang. Dahil babae ka. Ang sikretong ito ay tumatalab talaga kapag ito ay ang babae may pinagkakabisihan din. Dahil pag busy ka, hindi ka talaga una magpaparamdam. At dapat sanayin mo talaga siya. Dahil pag nasana yan, yan siya lalong mababalaw sa'yo. At hindi niya mapipigilan na talaga namang hindi magparamdam sa'yo at hindi ka makausap. Dahil nasanay nga siya. Na siya lagi ang unang nagme-message o nagpaparamdam sa'yo. Huwag ikaw. Huwag laging ikaw. Ka-inspire. At ang pangatlong tips mga ka-inspire para mabalo lalaki kahit LDR kayo is minsan mag-dirty talks ka sa kanya. Yan ang pangatlo ka-inspire. O mga ka-inspire. Bakit naman ganun ka-inspire? Kailangan ko bang gawin yan? Mag-dirty talks ako paminsan-minsan sa partner ko. Magkalayo na nga kami. O pumak-inspire. Bakit? Palagi ko sinasabi sa inyo na marami kayong kakompetensya sa paligid. Diba? Malaki ang kompetisyon ng talaga namang agawan ng atensyon. Lalong-lalo sa paningin at puso ng isang lalaki. Diba? Lalo na pag ang partner mo ay attractive, may pera, may trabaho, gwapo, mabait. Talaga naman. Tapos magkalayo pa kayo. Dapat lagi kang gumagawa ng paraan. O ng talaga namang mga way para ikaw lang lagi ang maisip niya at mapansin niya. At isa nga na sa mga paraan. Dapat minsan nagde-dirty talks ka sa kanya. Kaya smart. Baka mamaya sabihin niya ganito, ganyan. Hindi naman. Minsan nga lang Hindi naman palagi. Diba? Pag palagi, hindi naman maganda na yon dahil babae ka. Pero pag minsan-minsan, sumegway kami sa kanya. Or sabihin natin, magsalita kami sa kanya ng mga nakakaakit sa kanya. Diba? Yung mga halimbawa, hintayin mo magkita tayo, malapit na tayo magkita. Talaga naman, ibubuhos ko lahat sa'yo. Okay naman, tapos na akong maligo. Sigurado, kung nandito ka, mababanguhan ka sa akin. O kaya naman, anong ulam mo? Mas masarap pa sa akin yan? O kaya naman, sabihin mo sa kanya, pag nagkita tayo muli or pag nagkita na tayo, siguradong hindi ka magsisisi sapagkat siguradong talaga namang masasarapan ka at magiging maligaya ka. At ako mismo ay ibabaw sa'yo. Mga ganun ka-inspired. Mag-dirty talks pa minsan-minsan. Dahil ang isang lalaki, ang sa pinakagumagana sa amin, ay ang aming utak. At kapag yan ang mga pinarinig mo sa kanya, may message mo sa kanya, ay laging tatakbo sa utak niya. At syempre, mas lalo siyang masasabik sa'yo. Mas lalo siyang ma-attract sa'yo. At mas magtatagang maghintay sa'yo. At isip ng isip sa'yo. At tingnan natin kung magkaroon ng puwang sa isip niya ang ibang babae, kundi ikaw lang. Dahil ginagawa mo yan. Sa mga paraan. Base na rin yan sa pag-aaral, obserbasyon, na nakukuha mo lalo ang atensyon ng isang lalaki kapag siya ay nilalandi mo. Kapag may dirty talks kayo, ay talaga namang ka-inspired. Baka magmadaling umuwi yan. Magkita na kayo. Gumawa ng paraan para lang talaga namang magsama na kayo. Dahil sa ganyang paraan, ka-inspired. At ang pang-apat na tips mga ka-inspired para mabalaw sa iyo ang lalaki kahit pa-LDR kayo is kahit malayo siya, mag-ayos ka pa rin palagi ng sarili. Yan ang pang-apat ka-inspired. Kasi ang problema, yung iba, porket long distance relationship sila, malayo yung lalaki, malayo yung boyfriend nila, yung mister nila, hindi sila nagkakasama. Hindi na ito nag-aayos. Kaya inspired, lagi ka pa rin mag-ayos. Maniwala ka man sa hindi, mapapansin na lalaki yan sa'yo. Manonotice niya yan. Talaga naman, nag-video call kayo, nagpo-post ka sa Facebook, di ba? Minsan nakikita niya yung mga post ng kapatid mo, kaibigan mo, nandun ka, nakikita niya kung nakaayos ka ba o hindi, anong itsura mo. Dapat palagi ka pa rin nag-aayos, nagpapaganda kahit pa malayo ang boyfriend mo, kahit pa malayo ang asawa mo. LDR kayo, long distance kayo, dapat palagi kang presentable, maganda, malinis, maayos ang suot mo at kaakit-akit ang itsura mo. Gawin mo palaging attractive ang sarili mo upang masabi niya sa kanyang sarili na talaga namang sabik na siyang umuwi o sabik na siyang magkita kayo. Hindi yung makikita niya yung hindi nag-aayos na ikaw. Hindi yung makikita niya yung pabayang ikaw, yung burarang ikaw. Huwag kang dapat maging burara. Huwag kang maging pabaya sa sarili mo. Huwag kang maging tamad sa sarili mo. At huwag kang talaga namang maging basta-basta sa sarili mo. Tandaan mo, may partner ka. May nagmamahal sa'yo, may mahal ka. Babae ka. At maraming nakakita sa'yo. At nakasalalay dyan ang interest at attraction ng lalaking mahal mo sa'yo. Gusto mo ba na bumaba ang interest niya sa'yo? Gusto mo ba na bumaba ang attraction niya sa'yo? Magkalayo pa naman kayo? Gusto mo bang mapukaw sa iba ang atensyon niya? Sa mga babaeng nagpapaganda? Hindi ba't gusto mo dapat sa'yo lang?
Kaya naman huwag ka maging tamad. Palagi kang magpaganda. Huwag mong gawing dahilan na malayo siya. Palagi kang mag-ayos upang siya pa rin palagi ay maakit sa'yo. At gustuhin niya palaging magmadaling umuwi na para sa'yo. Sa mga sikreto tips ko sa inyo upang ang isang lalaki ay mabaliw sa'yo kahit pa long distance relationship kayo ka-inspired. At mga tips mga ka-inspired para mabaliw lalaki kahit pa LDR kayo is mag-send minsan ng sexy picture mo. Yun ang panlima at pinakahuli ka-inspired. Kung magbibigay ko sa inyong tips, alam nyo mga ka-inspired, kung may partner ka at magkalayo kayo, syempre sabik yan sa'yo. Kahit ikaw sabik ka sa kanya. Alam nyo nung ibig ko sabihin, mas lalo mo pa siyang pasabikin. Pero kung magsisend ka ng picture sa kanya, wag naman yung nakahubad. Wag naman yung talaga namang kita na lahat-lahat. Yung ano lang, kahit konting silip na ng konti sa, alam mo na. Pero wag naman yung ipapakita mo yung mga ano mo, di ba? Dapat ganun eh. Para ang lalaki, mas lalong talaga namang mabaliw sa'yo. Maniwala ka sa akin. Mas lalong mababaliw sa'yo yung lalaki kahit LDR kayo. Pag nagpapasexy ka, nagpapaganda ka, at nagsisend ka ng picture sa kanya paminsan-minsan. Paminsan-minsan lang ka-inspired. Mga sexy picture sa messenger o kung saan man. Huwag naman yung huwag yung kita yung kaluluwa ha. Dapat magkaroon ka pa rin ng respeto sa sarili mo ha. Dapat pahalagahan mo pa rin sa sarili mo. Upang ang lalaki ay hindi pa rin mawala ng respeto sa iyo. Sa halip mababalo sa iyo yan. At mangangarap at gugustuhin niya, magpaplano siya na talagang makabalik na at makasama ka sa mga bagay na magpapakilos sa kanya, bagay na magpapa-inspired sa kanya at magpapa-motivate sa kanya na mas lalong magsumikap upang makabalik na sa iyo at magsama na kayo. Ka-inspired, dapat marunong ka ng ganyan. Huwag kang masyadong maarte, huwag kang masyadong mahiyain. Partner mo yan, asawa mo yan, dapat ganyan ka. At lagi nga mag-self-improve ka at yung mga isend mo sa kanya ay pangmalakasan at maaakit siya. Sa mga tips ko sa inyo mga kids, paano bang ang partner mo? Kahit pa magkalayo kayo ay di maakit sa iba. Kahit magkalayo kayo ay hindi tumingin sa iba. Kahit magkalayo kayo ay hindi kanya lokohin. Kahit magkalayo kayo ay talaga namang hindi kanya pagpalit sa iba. Ikaw lang, pahalagang kanya, maakit sa'yo, mahalin ka, mabaliw sa'yo. Ka-inspire. Smash mo lang po na maraming salamat mga ka-inspire sa pagtapos ng vlog nito. Kasi kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga ka-inspire at click na rin po notification bell. Upang maging update kayo pag may bago kong upload. Sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, ipakibase na po ako sa aking Facebook. Ayun po yung profile picture ko. Pakiharap lang po at pakichat ako. Ako mismo mag-reply sa message nyo. Pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig and relationship. Siyempre hindi man po libre. Dahil magbibigay ako ng panahon, effort at oras at mahalagang advice sa inyo ka-inspire. Maraming salamat mga inspired. Magiging lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!